Batid ng Maritime Industry Authority o Marina na hindi lahat ng ating mga kababayan ay lubos na nauunawaan ng mga safety equipment at pasilidad sa mga sasakyang pandagat. At ngayong panahon na naman kung saan dagsa ang mga pasahero sa mga pantalan para umuwi sa mga probinsya, muling binigyan diin ng Marina na mahalagang alam ng ating mga kababayan ang mga bagay na dapat gawin tuwing emergency situation sa barko o bangka sa gitna ng paglalayag. Paliwanag ni Marina Administrator Sonia Malaluan, may sapat na kagamitan ng mga barko at bangka kabilang na ang life vest, lifeboat at life raft. Ngunit kung hindi makikita ang mga ito ng mga pasahero sa panahon ng pangangailangan ay hindi rin ito magagamit. Paano ba kapag sasakay sa mga bangka at sa mga barko, hindi lang basta sumasakay, pero aalamin natin saan nakalagay ang life vest, saan ba ang mga exits, dahil ito ay mga mahalagang paalala na kung magkaroon ng emergency, alam nila ang dapat gawin. Hindi ito magko-contribute dun sa panic situation dahil kampante sila, nakakuha sila ng life vest at handa sila dun sa emergency na nangyayari. Upang maipaunawa sa publiko at maging mas ligtas ang pagbiyahe sa karagatan, patuloy na nagsasagawa ang Marina ng Awareness Caravan. Alinsunod dito sa Ligtas Biyaheng Dagat Program na isa sa mga programa ng ahensya katuwang ang mga lokal na pamahalaan, coastal communities, maging ang mga pasahero. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng nationwide validation inspection upang matiyak ang compliance sa mga bangka at barko sa safety requirements. Sa Boracay Island, personal na nagpupunta ang mga tauhan ng Marina para magsagawa ng mobile licensing sa mga operator ng mga sasakyang pandagat sa isla. Kabilang na dito ang mga passenger liner na naghahatid ng pasahero sa pagitan ng isla at mainland ng Malay. Gayun din ang mga bangka gaya ng mga ginagamit sa island hopping, recreational boats at water sports para sa mga turista. Every year, nagre-renew sila ng documents kasi required sila to, yung i-repair yung vessel every year, yung annual dry docking as required by the regulation. Nagdi-deploy kami dito ng staff every month, parang may 1 week dito. Pero doon sa office, Katiklan office, meron kaming staff talaga every day na nagre-receive din ng mga application. Ini-inspection rin ng Marina maging ang pagpapagawa pa lang ng mga sasakyang pandagat upang matiyak na ligtas ang pagbiyahe nito. There is IS 2008 code ng Marina na ina-adapt ng Marina for stability. So there is also a design requirement ng structural integrity ng hull. So there is also what we call yung flooding control, yung placement ng mga transverse bulkhead niyan para for damage stability. So pag may damage, hindi agad malulubog. So, yun ang kino-comply natin. Sinasanay rin nila ang mga kawani ng barko at bangka para husayin ang kanilang kaalaman sa mga dapat na gawin kung may sakuna habang bumabiyahe sa karagatan. So, Modified Basic Safety Training gives them awareness on the safety aspects ng paglalakbay, as well as, ma'am, yung sa first aid nila. Inaatasan rin ng Marina ang ligtas na operasyon ng mga barko na naghahatid ng mas maraming bilang ng mga pasahero papunta o mula sa mga probinsya. From time to time, sir, yung mga machineries namin, proper maintenance po yung ginagawa namin para iwas po yung pagkakaberya sa during voyage. Yun po kasi, sir, yung iniiwasan natin lalong-lalo na po yung generator natin saka yung main engine. Kasi mahirap po tumakbo yung isang barko kung iisa lang ang makina and iisa lang po yung generator. At hindi rin po namin ginagawa yun na ibabiyahe na talagang sira po yung isa doon sa dalawa na yun. Pagdating ng 10 meters deep, mag-release itong lahat ng life raft. Kung manually naman, ito ang hilahin. 3 tao, 2 tao mag-area. Ito, i-area mo na to, tapos hilahin to ng mga 6 meters yata, 10 meters, tapos itag siya bigla para mag-activate yung CO2 sa loob, mag-open siya. Binigyan diin naman ng Marina na ang kaligtasan sa karagatan ay responsibilidad ng bawat isa, pangunahin na ng gobyerno, ship owners at mga nagpapatakbo ng barko, gayon din ng mga pasahero. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.